Two Bots Pare. So bakit nga yung mga drama o mga telenovela sa Pinas napaka-predictable ng story. Mga pa-movies, yung soap opera, pansin nyo, parang laging anak, ampon. Isang storyline dito. Taba. Tingin nyo, bakit nga? Tapos pinapanood pa rin yun. Tapos alam naman nila yung ending. Oo. Ay, nakikita ko lang wala na magawa yung ibang tao. Na parang pagdating sa ganyan, yung mga patay na oras, doon na lang sila na... Hindi, dahil sinagot mo ganyan. Let's say ikaw producer, would you gamble ng ibang storya? Kung alam mo ang mabenta, ito. Kung quality yung istorya na i-ano, I would gamble. Yes. Risky. Kesa mag-stay ako doon sa kabit. Sa Kasi mga... pwedeng yung iba, why fix it? Oo. Kaya, if it's working. Kaya ngayon yung mga avant-garde, nananahimik na lang, ayaw mag-risk kasi may money involved eh. Pupunahan Totoo na yan. Yo. Tapos, alam mong olat Nag-iisip pa ba tayo? Oo. Ito, kumikita. Kaya hindi umaasenso din yung industriya sa tingin ko in terms Kaya, of ganun din ang impression. yes, in terms of story making. Hindi ka guys sa Hollywood na like halimbawa, offeran mo ng movie si Brad Pitt na walang sense, hindi ka tatanggapin. Eh dito, puta dahil may kita yan, tatanggapin pa rin. Na Kikita at kikita. kahit Parang sabihin mo yung siya- mga top-tiered mga artista, Hmm. tatanggapin pa rin nila. Kasi pere, kahit alam mong nagawa na nila dati, walang kwenta, yung predictable yung story. Pero, pa rin. in fairness dun sa mga elite actors, yung hands Kahit down sa kanila, pa paano. hindi sila tumatanggap talaga ng mga pangit talaga yung ano. Tapos alam na yung istorya ay ganito pupuntahan. Hindi sila tumatanggap ng basta-basta na gano'n. Yung mga parang, sabihin natin na parang ayokong ano, na gipit na parang gano'n, na kaya nila tatanggapin. Trabaho yun eh. Parang Oo. ganun. Pero tingnan mo bakit sige na to. Fit naman sa role na to. Hindi niya tinanggap. Tapos maririnig mo, siya pala yung original na kinukuha, hindi niya tinanggap. Bakit? Kasi yung iba sasabihin, I'm addicted to great story, mga ganun. Hindi niya na, mababait kasi yung ibang mga actors eh. Hindi nila sasabihin, yung pangit na yung story niya, ba't ko aagatin niya? Usually yan, Siyempre. kung compare natin, Di ba? yung mga artista sinasabi yan. Siguro ngayon medyo nawala na yung competition eh, nung 7 at 2. Pero yung Ngayon. ibang artista ayaw pumupunta sa 7 kasi parang feeling nila yung quality ng production, yung storya ay medyo sa 7. Kumpara sa 2 na talagang feeling nila ay world class. Kaya na sila nagsistick doon. So sa mga ganyang ang question diyan, bakit patok pa rin? Alam mo kasi, ganyan ang Pinoy. Ayaw niyan nag-iisip. Gusto lang ng Pinoy is ganito Ito yung expected ko na magiging outcome nung next episode na yan. Gusto niya patunayan na tama siya. Ganyan ang Pinoy. Yun lang yung importante na kahit alam mo naman na ito yung mangyayari, parang yung sa sarili mo, bigla kang magkakaroon ng self-pride na sabi ko ganyan din yung iisipin ng director Alam mo yun, paulit-ulit, isa cycle. Nakakatawa, pero ganun talaga Yun yung Pinoy Ganyan yung Pinoy way of mentality. Ganyan yung POV ng most Pinoy. And yung bilang negosyante kang gumagawa ng pelikula, hindi ka mag-veer away dyan kasi easy money na yan. Diba? Producer, Oo. perang Easy money na isip, Yan, isa pa yun. Yung Bihira yung nagtitake ng risk. ikaw, bilang tinanong mo yan, tingin mo bakit patok pa rin? Ano ba yung may pinakamaraming audience talaga sa bahay? Siyempre, yung mga magulang, Nagsastay sa bahay. yung mga Nanay, anak, mga ate. ate, na wala masyadong majority kasi minsan ang Pinoy, maraming tao sa bahay. Tsaka ito yan Ang mga producer, pag gumagawa yan ng pelikula, ang target talaga niyan yung backyard crowd, so to speak. Siguro challenge na rin siguro sa mga Tama. producers, sa directors, sa writers, na gumawa sila ng kahit sabihin mong risky, pero quality. Kesa naman yung predictable na Meron pa ilan-ilan. Tapos na minsan, nire-risk. ano tawag nila doon? Yung remake na eto, kunyari, Marat Clara. Di ba? Yung mga Marimar, Darna. Marimar na. Inaano lang nila, gagawa lang sila ng sarili na. Pero same pa rin. Same pa. Kaya nga parang isip, ba't kaya mga Pinoy hindi nag-iisip ng mga
bagong Tapos ideya. Hindi kagaya ng mga sa Hollywood, di ba? Laging iba. Fresh. Naunahan pa ng Korean. Oo. Oh. So, pag pinanood mo, mostly ng Korean movies pa ang ginokopya ng Hollywood ngayon. Level up ang Korea. Ibang klase. Akala ko nga original yung kay Lake House, kay Keanu Reeves. No. Mas nauna pa pala ang Korean doon. Sabi the fact na yung mga Americans yung pinapanood. Oo. Iniidolo mga K-pop. Di ba? Alam mo kasi, yung Asian market, napakalaki. Kaya pag nag-stir up ang isang produkto, nagkaroon ng stir up dito sa Asian side of the globe, malaking epekto niyan sa buong mundo. Tsaka alam mo kasi in terms of yung yung artistic talaga know-how and yung filmmaking, mas malalim yung ng Pinoy kasi mas nauna tayo eh. Dapat Diba? nga eh. Yun sa, nga yung sa industriya, talagang Pilipino talaga ang merong showbiz industry na matagal na established. Kaso nga lang, parang hindi nag-grow kasi. Isa pa siguro napansin ko dyan. Yung iba na parang nagagalit pa yung ibang mga actors or directors na parang gagawa kami ng quality na movie, hindi nyo naman papanoorin. Inunahan na nila. Tapos parang, nakita nyo ba yung ginawa nyo? Nakita nyo ba yung, it's either dark or hindi totally talagang ganun kaganda yung pagkakagawa ng pelikula. Ang gulo. Hindi, yung storyline sabog-sabog. Pero sasabihin mo quality. Di ba? Parang, tapos syempre may sasabihin niya, ano bang alam niyo sa pelikula? Hindi, kami audience eh. Di ba? Kami nagbabayad, kami yung audience. Pero tignan mo, for example, yung sinabi nga ni Daddy Gus, yung yung kay Ding Dong tsaka kay Marian. Bumalik yung quality na Pero, hinanapan nila na kung saan makaka-relate ang mainstream. Yung majority ng tao ay ma-appreciate yung ganong pelikula. Hindi yung sasabihin mong gumawa ka ng quality movie tapos ikaw lang as a director naka-appreciate pero yung karamihan ng nanonood hindi nagustuhan. Tingin ko, kaya patok yung feeling ba na as a viewer, may yabang ka na. Tignan mo yan ganito ang mangyayari dyan. Diba? Isa pa yun sa Pinoy na expectations na ang tanga-tanga ng director na to. Pero pinapanood mo pa, paano mo gagawin yung ganong story Nalaman niya ni ganito. Kumbaga, ikaw, parang as a viewer, yung story sinasabi mo rin. Ang mindset niyan is inibigay mo lang kung ano yung ini-expect. Oo. Ate, ba't ka pa mag-iisip ng kung di ba? Bigay lang natin yung expectation. Tignan mo gagawin niya. Yayabangan niya yung kasama. Tignan mo gagawin niya na. Kita ko na. Tignan mo, sabi ko sa'yo, nanay niya yan, di ba? Alam din naman nung pinagsasabihan niya. Di ba yung kung natatandaan niyo, di ba? Yung ang sarap magkwentuhan after nyo manood ng isang movie or isang palabas. Parehas na naman nanonood, di ba? Speaking of yung mga movie na yan na sobrang predictable. So, kung tayo, given a chance. na maging producer, why not, di ba? Ako, parang gusto ko yan eh. Yung kakaiba. Yung I'll get to pick kung sino actor. So, pero syempre, ang isipin mo dyan, anong kakaiba ang pwede natin ibahagi, di ba? Yung anong kakaibang story. Atake naman or storyline yung gagawin natin. Well, sa akin, yung may mga gumawa na. Pero na hindi masyadong napapanood kasi hindi rin naman na-market na maganda. Yung pinatay yung bida. Yung ending talaga. Kahit sabihin mong love story yan. Alam mo dati, si Rudy Fernandez. Si Rudy Fernandez dati, mga pelikula, lagi siyang patay. Nung siya sumikat eh. May mga diba? May mga gumawa na pero kunyari, for example, drama or love story na nandun yung siyempre, the typical yung merong mga nakakaaway, may nakakaganito, may nagkanakawan, or away sa lupa, away sa sa yaman, ganyan. Yun din, yung magwawagi yung yung kontrabida naman. Siya yung pumatay dun sa siya yung pumatay dun sa dictum na yung bida laging buhay. Tapos may bitin, galit yung mga viewers. Diba? Yung matatapos siya na, ba't yung tinapos na dun? Yun end of season wala na kasunod na. Nag-iisip ka. Mapapamura.
Tapos magiging viral ngayon sa usapan. Diba? It's either gumawa ka ng bagong script para doon sa kasunod na Plot, no? Plot lang, di ba? Hindi mo yung iba din, baka hindi nasundan. Bakit? Tama na yun. Eh, di ba dati nga sobrang hardcore ng mga fans si Fernando Po Jr. Yung pag may babaril sa kasi, Fernando! Harap pa sa likod mo! Yung iba, Yung mga Muslim, di ba, galit na galit din sa mga kontrabis. Pinatay si Fernando, binaril si Fernando. yung sine sa probinsya, yung mga VHS, di ba? Yung TV lang, tapos play niya. Ganun ka hard. Magsisiga, ayan na! Sa likod mo! Sa likod mo! Hindi naman ganun kalakas yung sound dun. Nanay ko, ganun dati. Tapos pag meron ka pa sinabi, utos siya ng direktor. Gagawin. Ikaw. Kung ikaw. Ako, gusto ko, adventurous ako and Rape scene. risk taker ako. Gusto ko talaga yung bago. Like siguro, istorya about, isang lugar na hindi pa kilala sa Pilipinas. Ganun. Yung parang adventure movie na. Parang parang gusto ko yung parang parang solitaire mystery, yung parang sila nung tatay niya na hinanap nila yung nanay niya na nilayasan sila, yung mga ganun. Tapos somewhere along the way may mga magical na mga bagay na mga nangyari, yung mga ganun tipong Wizard of Oz. Parang something like ganun. Gusto ko yung may halong Alice in Wonderland. Mystic. Pwede. May halong Hindi siya popular, pero gusto ko lang kasi i-present yung, halimbawa, meron yung silang, likot ng isip. meron silang ininom na fizzy rainbow drink na magical. Tapos gusto ko i-present sa tao na kung anong kulay nun, ganyan. Kung, Alice in Wonderland. Kung gaano bumisa pagkainom nila, yung ganun. Pwede. Ganda. Daura. Hindi ako pag-inisip ko kasi, yan nga, pinag-usapan natin as a producer. Parang ang hirap tanggalin di ba? Kung alam mo ito yung kumikita. Kasi pera yan Ako siguro, hindi na ako magre-risk. Yun. Pero dadagdagan ko na lang. Di ba, uso ngayon yung uso sa drama, sampalan, sabunutan. Dadamihan mo, no? Hindi, yun ang iibahin ko. I-incorporate ko yung Suntok. wrestling. Imbis na sampalin niya. Legal wife. Diba? Kung kasi nung baril sa slime. pukula tayo. Igaganon niya sa pader. Pag banday, slime. Pagbalik. Sumusobra ka na eh. Hihilahin pa gano'n. Slapstick. Di ba, body slam. Yung mga So, kanina ka pa eh. Alam mo, pwede lang maging avant-garde with regards to movie making. Yung mga mayayaman. Hindi. Yung may pera talaga na kaya nilang i-risk yung pera hindi nila. Hindi kita ang nila. Oo, hindi yung nila. Ang gusto lang nila talaga makapag-express no. Gusto marami naman nangyaring ganun talaga na yan talaga rin ang nag-resulta sa Pinas. Kasi talagang yung mga Pinoy, alam mo, yun talaga siguro, kahit sabihin mo na gusto nga mag-risk, hindi nagre-risk kasi alam nila hindi rin naman tatangkilikin talaga sa ato sa diba? Tsaka why would I? Bawi na ako dito kung hindi ko ito gagastasin. Diba? Siguro ang pambawi mo na lang kahit na same stories. Yung galing na mga aktor na nilagay mo. Ganun na nga lang ang naglabanan. Yun yung same storyline pero yung pangalan na lang. Siguro yung isang kung gagawa ako ng pagsasamahin ko si John Lloyd, si Joshua, tsaka si Alden. Si John Tony, huwag mo yung kalimutan. Producer. Kikita yun, sigurado yun. Alden, Joshua, tsaka John Lloyd. Magkakapatid yan. Pero wag lang drama. To be honest, wala akong na-appreciate na Pinoy. Na mga, hindi, yung mga movies, teleserye. Actually, hindi ako nanonood masyado. Ako, wala akong TV per se. Na talaga, hindi ako nanonood talaga yung masyado. Puro sports lang ang pinapanood ko sa TV. Yung nakahuli kong panonood talaga na TV na talagang tinutukan ko noon, Aldab serie. Hindi, wala na. Hindi na tayo nakakapanood talaga. Kasi walang yung para siguro sa sobrang na yung buhay natin. Ang dami pwedeng gawin. Ang daming nasasayang kung ganun lang. Pero siguro, if there's really something worthwhile na that will make us hook again sa TV, bakit hindi? Ako dati yung pinanood ko nga Sinubaybayan ko kasi parang na-interesante Two Bots Pare.